Hello guys, tara let's! It's me again, Star, by the way. I share ko yung journey ko. Base sa experience ko. Saludo naman ako sa mga lahat ng mga doktor natin, disclaimer, sa mga cardiologists, endocrinologists, lahat ng mga specialist sa buong mundo, no? Saludo ako sa inyo. Ito lang naman is base sa experience ko. Well, hindi ko alam na lumala na pala yung puso ko. In the first place, simpleng pamumuhay lang naman ako, tsaka nagtrabaho. Sino namang akalain na mga sakit na ito is dumadapo sa akin. Pero first, may hypertension talaga ako. Nung minsan, hindi uminom ng gamot, yun. Kasi nga, wala namang kinakain na bawal. Yun, kung may gana lang uminom o hindi. Pero nung early age ko, 18, nawala yung baby ko, first baby, kasi tumaas yung dugo ko nga. Sino namang akala sa 18 anyos magka-hypertension ako. Pero, genetic, kasi yung parents ko nga may hypertension. Oo. Pero kahit genetic, kung siguro kung hindi tayo kumakain ng mga bawal or abuso sa pagkain, siguro naman hindi madadapuan. Pero yeah, I don't know, but yeah, that's my opinion only. Kaya yun, nagka blood pressure ako, namatay yung baby ko kasi nga napaso siya sa loob. May kabuanan ko na yon, and then the start na may blood pressure ako. Pero hindi ako binigyan ng gamot ng doktor. Within late 30s na, doon na ako umiinom. Pero minsan hindi, minsan umiinom. Yung ganon. Tsaka walang control sa pagkain. Kumakain, pero kumakain pa rin ng bawal. Yun. Hanggang hindi ko namalayan na nag-create na pala doon sa loob. Kasi nga hindi ako nagpapa-check up ng mga blood, tawag nito, yung parang regular check up lang ba. May gamot ako, minsan umiinom, minsan hindi. Kasi nafe-feel ko naman na wala akong blood pressure, hindi sumasakit yung ulo ko. Yung parang doktor tayo, yung tayo yung doktor, no? Yung alam natin lahat, ganun na may ugali natin, yung alam natin lahat, hindi natin kailangan ng doktor kasi nga alam natin. Pero which is wrong. Kung alam mo kung may iniinda ka na, magpatingin ka na sa doktor, and that is the best thing na gagawin mo. And then, nung COVID, nagka-COVID ako. Pero, yun, carry lang, ganun. Pero, hindi ako nagpunta ng doktor, dito lang sa bahay kasi andito ako sa Middle East, andito ako sa Dubai ngayon. Sa bahay lang kasi 'di ba, pahirapan ng papasok ng hospital, tsaka matatakot ka baka tawag nito, mahawaan ka. Yun, wala lang, nag-self-medication lang ako hanggang naging okay ako. 2 beses ako nag-COVID. Nakuha ko siya doon sa amo ko. Pero good things kasi may 4 ako na injection. 2 Sinopharm, 2 Pfizer, no? Nakatulong siguro din sa akin yun na ko yung immune system. Pero hindi ko alam, may haka-haka, hindi makatulong or makatulong, basta which sa akin naman is nakatulong naman sa akin yon kasi nga naprotektahan yung protektahan yung immune system ko. Naging okay naman hanggang nagbakasyon ako, na feel ko ang bigat ng dibdib ko ba. Yun nga, nagpa-check up ako kasi nga ubo ng ubo. Yung una pala nung experience ko, yung ubo na ubo lang. Yung parang hindi mawawala yung ubo na wala ka naman plema, pero umuubo-ubo ka. Yung wala kang plema, bakit ba ito? Wala namang lumalabas. Tapos, bigyan ka ng gamot ng doktor para iinom, or tayo yung doktor, over the counter, bibili, which is wrong. Kung alam mo talaga na ubong-ubo ka na kahit walang plema, magpa-check up ka na. Kasi sinyalis na pala yun. Kaya nagpa-check up ako sa Pilipinas, doon nakita na nag-enlarge yung heart ko. Nag-enlarge yung heart ko. Sa akin, dinidedma ko lang siya. Kasi nga, binigyan naman ako ng gamot ng doktor, umiinom naman ako, hininto ko lang, sabi ko, ba't nag-enlarge ako yung wala? Pero, napapansin ko na namamanas yung paa ko. Oo, namamanas. Minsan namamanas, minsan hindi. Madali lang siyang mamanas. I don't know, ba't mamanas siya? Nagpa-creatinine ako, yung kaya ko lang ibayaran sa insurance kasi yung insurance ko hindi ganong kalaki. Yung creatinine ko normal naman. Sabi ko, ano kaya to?
which is doon na ako nadala nung nagpa-check up na ako sa Pilipinas na ano talaga. Sabi ng doktor, ang bata mo pa, lumalaki na yung heart mo, tapos may gamot naman akong inom. Akala ko lang okay lang. Hanggang bumalik ako dito sa Dubai. And then I will be continue sharing my own story based sa experience ko ha. Respeto sa mga doktor natin dyan. Ito lang naman is para sa aking experience lang. I-share ko yung next vlog ko. Bye! Para may idea din kayo. First, una is namamanas yung paa mo. Namamanas. Sinyalis na yon. Tsaka parang feel mo na may dala kang mabigat sa dibdib mo. Parang feel mo na may mabigat siya. Hindi lang yung parang, ano ba, tapos yun, nag-uubo ka na walang plema, na hindi mawala-wala, pabalik-balik yung ubo. Yun. Okay, see you next vlog. Bye, see you. Mwah, mwah. Tarale.